Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 43. Family, loved one, career, friends. Probably the things that are valuable to us. So, for this episode, allow me to share my story about strangers who became my friends, then became my family. Story time. I launched Finding Good Everyday ebook by Kiddo last March 8th, but I wrote it 7 years ago. Alam nyo na kahit ako yung nagsulat nun, every time na binabasa ko siya, iba-iba yung mga nararamdaman ko. May mga times na pakiramdam ko, I am loved. At merong mga pagkakataon na talagang sobrang iyak ako kasi iba yung realization ko. But what I realize is, natutuwa ako or masaya ako na binabasa yun kasi pakiramdam ko, napakaswerte ko sa mga strangers na nakilala ko, na naging kaibigan ko at ngayon masasabi ko na family ko na. I mean, parang pamilya ko na. Hindi, pamilya ko na talaga. I feel so loved by these people. Kaya siguro kapag binabasa ko yung mga kwento nila, natatouch ako. But, yun na nga, habang binabasa ko rin yung ebook ko, and habang pinapakinggan ko rin yung mga ibang podcast episode ko, naisip ko na parang I don't have a podcast episode na exactly talking about these people. That's why I decided to do this, especially I'm more of talking about finding good every day. Mula nung nagawa ko yung ebook, parang it's a reminder for me to keep talking about it because that's the message that I want to share to people. So, ayun na nga, dahil doon, naalala ko yung sinabi ng kaibigan ko sa akin before na ang galing ko daw mag-manage ng friendship. So, nung sinabi niya yun, naisip ko na, totoo ba? Ako ba yung magaling mag-manage ng friendship or sila? Kasi I admit, hindi naman ako ganun kabuting kaibigan. I'm trying to be the mabuting kaibigan, but I'm not. I mean, alam ko sa sarili ko na may mga pagkukulang din ako bilang kaibigan. Pero, on the other side, naalala ko rin na, oo nga no, marami rin pala akong mga kaibigan na nakilala ko simula pa nung bata ako. Like, I am friends with them for years. Yung iba, decades na nga. Huy, grabe na-reveal ang age. But anyway, nung sinabi nga yun sa akin ng kaibigan ko, parang naisip ko na hindi rin naman siguro more on the good side lagi. Kasi kahit sa friendship na meron ako, sa mga friendships na meron ako, meron din naman akong mga pagkukulang as a person. Hindi naman ako laging sumasama sa mga lakad. Lagi ko nga sinasabi na kapag Saturday hindi pwede kasi kailangan magsimba muna ako. Yung mga ganun. Basta marami rin akong mga dahilan na hindi ko alam kung bakit nila ako naiintindihan or bakit hanggang ngayon friends pa rin kami. Siguro it's other way of saying na we choose to still be friends. And I think the credits o yung credit dito is hindi sa akin lang din, pati sa mga kaibigan ko kasi friendship is still a relationship, diba? So thank you guys for choosing me to be your friend. So ngayon, gusto kong ikwento yung mga ilan sa mga naalala ko na kaibigan ko. Nung bata pa ako, I have this friend, si Paul Deng. Lagi akong nasa kanila. Nakwento ko na rin to sa mga ibang episode ko, lalo na dun sa aking episode na Sangmundong. But try to check that one if hindi nyo pa napakinggan kasi baka yun yung maging reason para mag-reconnect kayo ng childhood friend mo o yung kapitbahay mo dati, di ba? So, naalala ko si Paul din kasi hanggang ngayon kaibigan ko pa rin siya kahit na ngayon na ninang na rin ako ng kanyang baby. So sa inaanak ko, hi Sam, naway makita mo to at maintindihan mo to soon. Wow. Siya yung nauna kong naging kaibigan na naaalala ko. And if I will look back, nag-umpisa lang naman kami kasi magkapit-bahay kami. Tapos may tindahan sila kung saan lagi akong bumibili.
Ang alala ko rin na magaling kasi siya sa science at saka sa math. Kaya nung elementary ako, parang lagi ako nung nakatambay sa kanila every after school. Parang study buddy thing. Alala ko nung nag-elementary na ako sa ibang barangay, sa Remedios Elementary School, masasabi ko na isa sa mga pinaka naging matalik ko rin kaibigan dito si Sarah. Sarah May is her name. May tokayo. Hi, S. Alam mo yon, nagkakilala kami nung 7 years old ako. Hanggang ngayon na late 20s na ako. So, 2 dekada na ang pagkakaibigan namin. Siya yung tipo ng kaibigan na kahit hindi ko siya laging nakakausap, alam ko na lagi niya akong sinusuportahan. And then come high school sa Maxim Royal Academy, I had a lot of beautiful and meaningful friendships here na baka pag inisa-isa ko at binanggit ko, baka umabot ako ng ilang oras. But I can say na dito ko nakilala ang high school best friend ko, si Ivy, si Maan, the Lot and Friends, and a lot more. Nakakatuwa nga din na kahit hindi kami laging nagkikita ng mga to, I don't know, pero kapag nagkita kami, parang kami lang din naman yung mga high school friends and classmates. Parang may mga nagbago pero yung connection namin nandun pa rin. Kasi meron at meron kaming pag-uusapan at parang naiintindihan pa rin yung isa't isa. Lalo na sila pagdating sa akin. And then come college, my ate Elise na ngayon ay married na rin kay Kuya Julian na parang hindi naman din nagbago kung ano yung treatment niya sa akin noon. Nung single pa siya, up to now na married na siya, parang ako yung baby nila. Ako yung una nilang naging baby. So, kasama pa rin nila ako. So, it's been years also. Hanggang sa umabot sa aking mga first work besties, yung mga OG fam ko, the Mamans, hi Maman, yung kahit hindi na rin kami magkatrabaho, iba-ibang industry na kami ngayon, hindi ko mapagkakaila na for once, they had made me happy and literal na naging fam ko sila. And then, yung mga naging sumunod ko rin nakatrabaho, mga teachers, na nakasama ko sila Twinnie, Ma'am Judy, Ma'am Kay na hanggang ngayon, kahit hindi na kami sama-sama, parang pakiramdam ko pag nag-usap kami, parang katabi ko pa lang din sila sa desk habang kumakain kami ng tusok-tusok at nagkukwentuhan. Kung makapag-usap kami at makapag-update sa live, parang kahapon lang kami huling nagkasama. And before ko makalimutan yung aking mga mabubuting kapitbahay na lagi akong naaalala, especially kapag nagluluto sila ng ulam. Sabi nga sa akin ni Ate Rhea, lalo daw nila akong pinapataba. Ewan ko ba? Pag meron silang mga paborito ko, lagi nila akong pinapadalhan. So, these people, lagi silang nandyan for me. Pakiramdam ko sa tagal ko na nandito sa neighborhood na to, I can say na I can really count on them. Lalong-lalo na kapag wala akong ulam, kanin, o kaya yelo. Alam mo yon, Tita Glads and Tita B will always save the day for me. Promise. At marami pang iba. And to sum it all up, these friends, my Apong Tali, maybe you've heard about her in my episodes. Like I always say, she's my favorite person on earth. She's like a lola, mama, ate, basher to me when she was alive. I met her when I was in grade 5. So 6, 7, 8, 9, 10. So 10 years old ako. And simula no, nakilala niya ako, nakita niya akong lumaki, para rin siyang yung aking naging human diary. So siya yung pinaka may mahabang pasensya sa mga kwento ko bago ko pa kinuwento sa inyo kasi siya laging nakikinig doon. Ganun. So since 10 years old ako hanggang ngayon, masasabi ko na kahit wala na siya physically, I feel like the friendship that we had is still there kasi I'm still connected with her family. Ginawa niya nga akong ninang din ng apo niya. So parang nung nabubuhay pa siya, parang sinigurado niya na, huy, nakakaiyak. We will not lose that connection. Huy, ano ba yan? So emotional of me. Alam nyo, kahit wala na nga siya physically, I always feel like she's still my cheerleader. Nararamdaman ko na parang she's cheering on me up there. Kaya po, wherever you are, I love you so much.
My thoughts, having lasting friendships like my friendships with these people is a treasure. I mean, it's a hashtag finding good everyday story just because I have them in my life. Happy thought ko lagi na alam kong may mga kaibigan ako na kagaya nila. And if you are wondering or if you are thinking kung paano ba mag-maintain ng ganitong friendship, siguro just like any other relationships, mahalaga for me yung foundation, yung kung paano nyo nakilala ang isa't isa, paano na-build yung trust, and paano kayo naging komportable sa isa't isa kasi alam nyo na genuine yung meron sa inyo, walang halong pretension, just plain friendship. Another thing rin siguro na natutunan ko is that it requires effort. I mean, just like how you want them to be there for you when you need them, you should at least try to be there for them too when they need you as much as possible. And for me, maganda rin na gumawa ng new memories with them. Yung maramdaman din nila or maramdaman nyo sa isa't isa na kasama pa rin kayo sa mga milestones ng buhay nyo. Yung mapa-feel mo at ma-feel mo rin na hindi mo sila nakakalimutan. Tapos kapag kasama mo sila, it's more than just taking photos together. I mean, mafe-feel mo yun if it's not just taking photos. It's more than that. Parang ganon. And my experience, pag may mga pagkakataon na nag-iisip ako ng solusyon o kaya gumagawa ako ng desisyon sa isang bagay, alam nyo, lagi silang nandyan for me. Minsan nga, sa kanila ko nakukuha yung sagot kasi parang kilalang kilala nila ako. So, alam nila what's best for me and alam nila kung ano yung gusto ko. Yes, friendships are sometimes what we need to survive every day. I always say this na sila yung mga laban pa in this world of parang ayoko na, pagod na ako, yung mga ganon. Sabi nga sa akin ni Twinnie, they are our support system. From sharing stories to being our defense against stress, our cheerleaders, and problem solvers. Diba? Lahat-lahat na they can make any ordinary day into a memorable one. Ako, kung narinig nyo rin sa mga ibang podcast episodes ko na sobrang grateful ko sa mga kaibigan ko kasi lahat or madalas yung mga gusto kong maranasan in life, nangyari yun dahil sa tulong ng mga kaibigan ko. Yung mga ilang travel, yung panonood ng musical, yung pagkain. Yan na naman si pagkain. Yung pagkain ko sa mga ibang restaurants. They were there for me. Parang tinutupad nila yung mga gusto ko. Kaya to all of my friends na nabanggit ko at hindi ko nabanggit, thank you so much. I mean it. Kayo yung isa sa mga pinakamahalagang parte ng buhay ko. And thank you for helping me find something good every day. And to you na nakikinig at nanonood sa akin ngayon, if wala ka pang copy ng Kiddos Finding Good Every Day, I suggest get it by visiting sarahsbedtimestories.com/ebook. For now, good night. Mwah!